Hello Kathden fans! So ang daming pasabog ha ng Kathden mga kasombreros. May panibagong endorsement video shoot na naman na ginagawa si Katreng, no? Si Kuting mga kasombreros, si Tisay, si Client at si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ito po ay kanina lamang, no? Hindi ko alam kung part ito ng kanyang Real Me. Pero kanina lang kasi pinost mga customers ng isa sa kanyang mga glam team members. So, ito po ay parang kuha, no, ng behind the scene mga kasombreros ng kanyang ginagawang endorsement shoot, no. So, ito pa ay aabangan natin. Syempre, no, ang setup dito ay yung parang parang may mga camera, may mga payong-payong, and so on mga kasombreros. Hashtag Catherine Bernardo endorsement shoot mga kasombreros. And hindi ko lang kung nagkakano kasi talagang para silang may pinapost mga kasombreros, no, ng endorsement. Si Sir Alden naman, yung kanyang Hungry Pita, no, nag-post din kanina. And by the way mamaya sisingitan ko na lang to. So the Hungry Pita, no, nag-post din 3 hours or 5 hours ago. Loved by many, craved by more. Discover why everyone in Alden can't stop craving Pinoy-style shawarma from the Hungry Pita mga kasombreros. So tapos picture ni Sir Alden na parang may mga feedback, no? At saka good comments mga kasombreros from the netizens na nakakain or tumatangkilik ng The Hungry Pita na shawarma mga kasombreros. So tapos nakatutok yung kanyang kamay sa taas, no, pointing doon sa mga nagko-comment mga kasombreros. So hindi ko lang mabasa, no, out of curiosity. So pero yun po mga kasombreros, no, good feedback, no, from the clients or from the customers. So, congrats sa Kathden. Ito, nakaalis na pala si Sir Alden. Sorry, na-misinterpret ko or na-misunderstood mga kasombreros, no? Yung September 20 departure. Di ba departure, yun yung pag-alis. Tapos, hindi ko alam kung baka yun yung departure niya from, kasi yung nakalagay doon, Dubai to Bologna, Italy. Tapos ito pala nag-post si Sir Laysam, no, sa kanyang Instagram na nasa eroplano na pala sila mga kasombreros. So sila po ay paalis na. So best praying for mercy and travel, no, sa kina Sir Alden mga kasombreros. So parang 6 hours lang pala, nakita ko doon para mga 6 to 8 hours lang pala yung biyahe nila. Kasi cross flight sila to Dubai, so mas mabilis siya mga kasombreros. Kasi parang wala naman yata ng rekta na biyahe from Philippines to Bologna, Italy. So ganun po siya. So mali pala yung sorry po, patawarin niyo po ako, mali yung information na nabigay ko kanina. Kasi departure, kasi arrival pagdating, di ba? So departure, yun yung pag-alis. So akala ko September 20 pa. So nakaalis na pala sila. So forgive me, no, for my mistake mga kasombreros and mga Kathdinatics. And then ito, so hindi ko lang kung nagkataon lang kasi yung ate ni Ma'am Kath na si Tin, no, ay nag-post din sa kanyang Instagram story. Sa aeroplano din sila. Hindi ko alam kung pauwi na sila from Hong Kong or pauwi from Hong Kong to the Philippines or kung saan. Walang nakalagay na kasi na parang address or kung saan sila mga kasombreros papunta. Basta nag-post lang siya sa kanyang Instagram story kasama si Baby QQ, no, na nakatulog na sa gitna ng biyahe ng eroplano mga kasombreros. So baka private plane din itong baka nag-private plane sila or kung hindi man ay siguro nasa private class or first class sila mga kasombreros na eroplano. So si Baby QQ, kawawa naman ang baby, napagod na siya sa biyahe mga kasombreros. Ang kulit ng kanyang unicorn, yung kanyang headband para pantakip sa mata mga kasombreros. So ang cute-cute lang ni Baby Kiona, no. So pareho na sa biyahe, no. Si Tito Alden niya sa biyahe, tapos si Baby Kiona na sa biyahe. So walang coincidence, no. And then si Mami Min naman ay nag-post, no, sa kanyang Instagram story ng pasasalamat sa CAD, no. Dito yung sa ngipin ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Beautiful smile, no, thank you CAD Clinic for Bernardo Cath, beautiful smile. Tapos si Ma'am Catherine dito ay may picture niya, no, nung dito naka-white siya. Parang bridesmaid yata siya dito mga kasombreros sa
kasal ni Robbie Domingo sa kasuotan niyang ito. So ang ganda ng smile ni Ma'am Catherine, no? Sana all ay walang sira at saka maganda ang ngipin. So yun po, no? And then si Sir Alden ay may isa pa pala siyang post kanina, no, na orchids maliban dun sa natin kanina. So si mama niya na-miss niya, mga kasembreros. So yun pala. So naisip ko rin kanina kasi si Mama Rio niya talagang favorite yung orchids. So hindi ko lang na-mention, hindi ko ba na parang nakalimutan ko, no, nabanggitin na si mama niya talaga ang pinakaunang reason na kung bakit na love niya ang orchids, mga kasembreros, kasi nga sa bahay nila dati parang may talagang parati nakalagay na orchids, mga kasembreros. So tapos nakalagay ito mama, no, sa kanyang caption, mga kasembreros. So tawag dito, ako, lumaki ako ng tatay. Si Alden naman ay walang nanay, no? So, pero siya, nakita na niya yung itsura ng mama niya. Sa akin kasi wala eh. I was just 5 years old, mga kasembreros, na mamatay ang aking papa. So, share ko lang po, no? So, ito po, ang daming orchids, no? Kulay violet din. So, kung kaya yung orchids, may mahalagang, dito, parang poignant reminder kay Sir Alden na yun nga, no, si mama niya ay paborito ang orchids, mga kasembreros. And then ito, so prayer niya, no, panalangin for today. Tinabang ako talaga itong panalangin niya rin, mga kasembreros, no. Sabi niya, Dear God, thank you that I'm a child of God. Thank you for redeeming me, setting me free, and calling me your own. As John 1:12 says, Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Because of your love, I no longer have to live in fear or shame. I belong to you. Help me to live today in that truth, seeing myself the way you see me, loved, chosen, and secure. Let my identity in you guide my thoughts and actions, and may I walk the freedom and confidence that comes from being your child. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Sobrang ganda nito, John 1:12. So, ginagamit namin ito sa dati, no, na dapat tanggapin ng mga tao si Lord Jesus Christ kasi right, binigyan niya ng karapatan, no, na maging anak ng Diyos or ng Diyos Ama, mga kasembreros. Yung tumanggap at nabubuhay sa pananampalataya at sa kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. And then ito, last items natin. Ang kulit ng ginawa ng isang dito, ni Jessica Divino, no? Parang ginawa niyang Barbie, si Ma'am Catherine, mga kasembreros. As in, hindi ito edited, ha? Barbie talaga siya, no? Na ginawa niya ng Barbie, mga kasembreros, si Ma'am Catherine. So, si Ma'am Jessica Divino. So, ang outfit na ito ni Ma'am Catherine ay nung umattend siya, no, ng ABS-CBN Star Magic Ball, mga kasembreros, na parang peach yung kulay niya, mga kasembreros, light peach, no? Akala ko na si Ma'am Maha Salvador yung gumawa, no, si Ma'am Jessica Divino. So parang fan siya ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na ginawa niya ng Barbie. Hindi ko alam kung anong ginawa niya dito, pero parang siya, no, parang wax or something. Tapos ang kulit lang, no, ang cute ng ginawa ni Ma'am Jessica Divino. Alright, so for the meantime, yan lamang sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 11, 2025. Thursday na po, bukas Friday na, no? Ang bilis ng panahon talaga. So, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin, ha? Ang title, Ang Tunay na Diyos. Psalms 115 verses 2 to 8. Why should the Gentiles say, so where is their God? But our God is in heaven. He does whatever He pleases. Their idols are silver and gold. Ito yung mga hindi totoong Diyos, mga kasembreros, nilikha ng tao. The work of men's hands. They have mouths. May mga bunganga daw sila, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. They have hands, but they do not handle. Feet they have, may mga paa, but they do not walk, nor do they mutter. Through their throat, those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. So ito, mga kasembreros, ay nagpapaliwanag, no? At saka nagre-remind sa atin ng tunay na Diyos, na nasa langit ang Diyos natin, no?
ang lumikha ng langit at ng lupa, and He does, no? Ginagawa niya kung ano ang ibig niya, mga kasembreros. And then yung mga Diyos-Diyosa naman na nilikha ng tao, tapos luluhuran nila, and then yung sasambahin nila, mga kasembreros. At ang panganib, no, yung samista dito, mga kasembreros, ay nag-present din ng panganib, ng danger, ng kasasapitan na mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at yung gumagawa ng Diyos-Diyosan, mga kasembreros. So ang verse na ito ay nag-remind sa atin, no, or nagre-remind ng futility, walang kabuluhan, useless ba, kapag tayo po ay nagtitiwala sa mga earthly idols at saka mga hindi totoong Diyos, no, false gods, mga kasembreros. Yung mga man-made na ginto, yung mga man-made na mga silver, yung mga man-made na mga Diyos-Diyosan, mga kasembreros, ay wala po silang power, wala silang ability to intervene sa ating buhay kasi nga mga kahoy lamang sila. So kunwari, no, yung isang puno ng santol, lalagariin tapos huhulmahin na parang santo-santo, tapos ang ibang sanga nun ay susunugin, di ba? So parang useless, yung ibang parte ginawang Diyos, yung ibang parte ay sinunog, mga kasembreros. So what's the point? So parang ganun kasimple, mga kasembreros, ang reminder na ito na meron lamang tayong isang Diyos, no? Ang Diyos Ama nasa langit, but He is omnipresent, mga kasembreros, kasi present siya sa lahat ng pagkakataon natin. Kumbaga present siya kahit saan and all the time, mga kasembreros, at the same time. So omnipresent ang tawag doon. So hindi po yan magagawa ng ibang Diyos. Kasi kunwari, yung isang ribulto, yung isang statwa, yung isang Diyos-Diyosan, dito lang nakalagay. So, dyan lang yan sa altar nakalagay. So, parang ganun, mga kasembreros. Hindi siya present kahit saan. So, instead, our trust should be placed in the living God, who is all-powerful and ever-present. This living God is not only capable of hearing our prayers, but is also willing to come to our aid and provide the help we seek. So, dito kasi, ay inisa-isa talaga, no, talagang detalye, mga kasembreros, ang sinabi dito ng samista, na meron sila mga bunganga, no, sa verse 5. They have mouths but they do not speak, no, may mga bibig sila pero hindi sila nakapagsasalita. And then may mga mata sila, eyes they have but they do not see, no, pero hindi sila nakakita. They have ears, may mga tenga sila pero hindi sila nakakarinig, no. Noses they have but they do not smell. They have hands but they do not handle. May mga paa sila pero hindi sila nakakalakad. May mga throat sila pero hindi sila nakaka-mutter or nakaka-pronounce ng mga words or nakakapag-produce ng sound. And yung mga gumagawa sa kanila ay magiging kagaya rin sa kanila, mga kasembreros. So nag-highlight ito, mga kasembreros, ng wisdom din, no? At saka proper leading ng Holy Spirit sa ating buhay. Ito yung sasabi natin, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala po tayong dunong, wala tayong kaalaman, wala tayong wisdom na makukuha, mga kasembreros, because hindi nga natin alam, kasi nga hindi tayo nagbabasa, hindi tayo naglalaan ng panahon, mga kasembreros, para po sa pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon. So the passage emphasizes the contrast between the lifeless idols and the living God, who is not only capable of sensing and acting, but also of providing guidance, protection, and blessings to those who place their trust in Him. So dalawang Diyos, no? Isang tunay at hindi tunay na Diyos, mga kasembreros, ang sinasabi dito ng samista. So reminder sa atin na yung ating trust, kasi ang tiwala, pag nilalagay natin sa isang tao, for example, tapos hindi pa siya mapagkakatiwalaan, nabasag at saka nasira yung ating tiwala, mahirap na siya ibalik, mga kasembreros. Pero ang tiwala na pinag-uusapan natin dito ay itong tiwala na dapat ibinibigay natin sa totoong Diyos, okay? Hindi doon sa false God or sa huwad na Diyos, mga kasembreros. Kasi ang Diyos po natin nagpo-provide, nag-guide, no, nagpo-protect at nagbibigay po sa atin ng blessings sa mga nagtitiwala sa Kanya, the one who created the heavens and the earth. So kung ang Diyos natin ngayon ay hindi yun yung lumikha ng langit at ng lupa, hindi po iyan ang tunay na Diyos, mga kasembreros. Kung hindi yan ang Ama ni Lord Jesus Christ, the Messiah, hindi po yan ang totoong Diyos, mga kasembreros. Kung wala yung banal na Espiritu, ay hindi po yan ang totoong Diyos, mga kasembreros. So when we place our trust in false idols, we are essentially putting our faith in objects or figures that possess no power or ability to fulfill our needs
or provide true guidance. So, pag nilagay natin dun sa hindi totoong Diyos, so parang nilalagay mo na rin dun yung pananampalataya, mga kasambrero, sa mga objects, no? Mga bagay at saka mga figures na ito na wala namang kapangyarihan. Wala silang kakayahan, mga kasambrero. Unlike ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng Israel, ang Diyos ni David, ang Diyos ni Hezekiah, ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, and so on, ni Gideon, ni Deborah, ang Diyos ni na Apostol Pedro, ni Apostle Paul, and so on, mga kasembreros. So, ito po yung tunay na Diyos, mga kasembreros, kasi maglilid ito sa maling landas, maling belief, maling ugali, mga kasembreros, kapag mali po ang Diyos natin pong sinasamba. So, kapag tayo ay sinamba natin ang maling Diyos, ay imbes na tama ang ating gagawin or righteous, ay mali na. So, kumbaga pa, naging opposite na siya kasi nga hindi natin alam na hindi pala sila totoong Diyos, mga kasos. And hindi kasi yun. Ang number 1 na commandment ng Panginoon, no, sa 10 Commandments, you shall have no other gods before me, because He is a jealous God, mga kasembreros. So, and kapag sinasamba natin siya, tayo din naman ang nakaka-benefit, mga kasembreros, kasi tayo naman ang binibless, no? It's for our own advantage and benefits naman, mga kasembreros, kapag tayo po ay sumasamba sa tunay at totoong Diyos, mga kasembreros. Is just one call away. Hindi mo siya kailangan bitbitin kagaya ng mga Diyos-Diyosan, no? Kailangan pa silang bitbitin, kailangan pa sandalihin, mga kasos, para makapag-pray ka sa kanila. Ang Diyos po natin sa langit ay hindi po. So, ito, mga kasembreros, ay reminder sa atin, no, ng totoong Diyos natin. Therefore, it is essential to examine where we are placing our trust and ensure that it is grounded in the one true God who is worthy of our devotion and faith, mga kasembreros. So, sa inyo po, nakapwa ko mananampalataya, no, mga kapatid ko, ginawa ko na kayong mga kapatid, mga kasembreros, no, mga kapatid ko sa pananampalataya. Let's cast aside worldly distractions and focus ang ating pananampalataya at tiwala sa nag-iisang all-powerful God, the ultimate architect of our lives, the ultimate architect and engineer ng mundong ito. No, ginawa niya for 6 days and then He rested on the 7th. Contemplate the immense strength and glory of our divine Savior, who guides us at every step. May we strive to reflect His boundless love and spread His kindness, revealing to all the living God in our midst. So, ito po yung ating application, mga kasembreros, no? Kailangan tayo, maging wais tayo sa pananampalataya natin, kasi kapag wala na nga tayong pera, wala na tayong trabaho, wala na tayong material things, wala pa tayong pananampalataya sa Panginoon, ay naku po, tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kapag nagkaganon. So, kahit na wala man sigurong, hindi man tayo salat gaano sa material things or sa pera, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, ay masabi mong mayaman ka, because we are fulfilled and we are full of purpose na nabubuhay, mga kasembreros. Enjoy, and happy, mga kasembreros, kasi our God is everything. Alright, so naman sa ating Word of God, ha? Napapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Amen and amen. See you sa next segment, mga source, and paalam po. I love you.